Karagtog po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you Lord sa gabi po na ito. Dalangin namin na kayo po ang pumatnubay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang inyo pong mga salita ay ini-entrust po namin sa inyo pong kapangyarihan. Now, O Lord, ito po ay tunay, Panginoon, na mangusap sa tulong po ng Banal na Espiritu sa bawat buhay po ng bawat isa, O Diyos. At manangan po kami, Panginoon, sa inyo lamang sa gabing ito, in Jesus' name, Amen. Tayo ay magpapatuloy, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral sa libro po ng Mark. So, nasa chapter 14 na po tayo. At humahangin. Ayan. So, natapos na yung banal na hapunan. last Saturday. So tayo po ay magpapatuloy. We will continue the journey of Christ hanggang sa cross. At we always invite each and everyone sa series, di ba, ng bawat libro na atin pong inaaral, because it's very important for you and me na malaman yung mga bagay na ito. At aalalahanin natin, mga kapatid, sa gabi po na ito ang ginawa ng ating Panginoon. Nawa makatulong sa pangunawa natin ang atin pong aaralin kung bakit natin ginagawa ang communion every first of the week. Nawa ang salitang ito ay ipaalala sa atin kung gaano tayo iniibig ng Diyos, kung paano yung kanyang ginawa ay mangusap sa bawat isa po sa atin upang tayo po ay ialay din natin ang buhay natin sa Kanya. Though we are not a perfect person, mga kapatid. Laging may mga balakid sa ating paglakad. Ngunit kung aalalahanin natin ang pag-aaralan natin sa gabing ito, mga kapatid, and the coming weeks, kung paano ang ginawa ng Diyos Ama sa iyo at sa akin, magiging malakas tayo. In order for us, while we are waiting for the Lord, we will strive to do the will of the Father. So, makikita natin, mga kapatid, sa gabi pong ito, kung gaano yung limit ng tao, kung gaano kahina ang tao. Makikita natin sa gabing ito yung pagkakanulo ng isang kaibigan, malapit sa Diyos. Mapapag-aralan din natin sa gabing ito ang pagdadakip, ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon at kung paano ang kanyang pinagdaanan for you and me na tayo po ay ma-save at maibalik yung relationship ng tao sa Diyos. Basahin natin, mga kapatid. Mahangin siya masyado. Ayan. So, dito po sa verse 27, chapter 14, ang sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit, pagkatapos na ako'y muling buhayin, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sabi ni Jesus sa kanya, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, nang makalawa, 3 beses mo akong ikakaila. Subalit, lalong ipinagdiinan ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat. So, the verse 27, ito yung katuparan, di ba, ng propesiya patungkol po sa pastol. Naiiwan, magkakawatak ang mga tupa dahil iiwanan sila ng pastol. At itong mga disciples, especially Peter, mga kapatid, he thinks he's very strong enough to protect Jesus, his friend, in his Lord. They think themselves na kaya po nila, matatag sila sa mga kapanahonan. They can even say, di ba, especially Peter, na
Kahit anong mangyari, iwanan ka ng lahat. I will never leave you. Yun po ang namutawi sa bibig nitong nitong si Peter, even, di ba, yung mga kasama po niya ng mga disciple. Pero hindi po yun yung nangyari sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa gabi po na ito. While sa gitna, 'di ba, ng babala ng Lord, 'di ba, na iiwan ng lahat siya, there is hope, 'di ba, na ibinigay sa verse 28, na sabi niya, ngunit pagkatapos na ako'y muling buhayin, mauuna ako sa inyo sa Galilea. So there is a hope in that verse, mga kapatid, na pagkatapos yung mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo, there is hope that He will gather again. 'Di ba? Yung kanyang pong flock na magkakawatak-watak sa panahon, 'di ba, na mapapako po ang ating Panginoong Jesucristo sa cross. Because that's the will of the Father. That's the will of the Father. So makikita natin, mga kapatid, yung hope, that there's always hope na kailangang ibinigay ng Lord. There is assurance, 'di ba, na hindi talaga iiwan ng Panginoon, 'di ba, ang kanyang pong mga pinili. Kaya nga sa atin, isa itong assurance din sa bawat mananampalataya, mga kapatid, that when you think you can do your own, and then suddenly may mga nangyari sa buhay natin, nag-fail tayo, sa katulad ni Peter, mga kapatid, paalala sa atin that there always hope sa ating Panginoong Jesucristo. There's always assurance, mga kapatid. Yun yung ipinapahayag, 'di ba, ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit magkawatak-watak, 'di ba, yung kanyang magkakawatak-watak yung kanyang mga disipulo, iiwan siya, walang matitira sa kanya. Pero nandun pa rin yung assurance, 'di ba, na titipunin ng Lord sa Galilea yung kanyang pong mga disipulo. At makikita natin doon kung ikakat natin yung story, mga kapatid, kung pupunta tayo sa Acts, how the disciples, 'di ba, use their lives, 'di ba? They even give their lives for Christ, for the gospel, for the glory, 'di ba, ng Lord. At ang ating Panginoon ay mabuting pastol sa lahat ng pagkakataon sa atin pong mga buhay. Sabi pa dito, pinahayag yung pagkakaila nitong si Peter, ikakaila niya ang ating Panginoon, na hindi pa nakakatatlong tilawak yung manok, 'di ba? Ay naikaila na siya nitong si Peter. Pero siya yung handa, 'di ba, magpakamatay. Magiting itong si Peter lagi siyang maraming sinasabi, 'di ba? Kolakabodlo. Lo ba? Lo? Kolakabodlo. 'Di ba? Marami siyang talagang matapang tignan, 'di ba, yung kanyang ayaw niya na napapahamak, 'di ba, ang Lord, 'di ba? Parang siya yung security guard, 'di ba, lagi ng Lord. At hindi naman yun yung nais, 'di ba, ng Lord. Alam ng Lord yung kahinaan, 'di ba, ng mga disciple. Alam ng Lord yung hangganan nitong si Peter. Kaya hindi niya sinabi na para, 'di ba, para pahiyain itong si Peter. He just wanted na ma-realize ni Peter yung tunay niyang nararamdaman sa mga kapanahunan na yun. He is very impulsive, 'di ba? Itong si Peter very impulsive sa lahat ng pagkakataon. Nasaan ba tayo? Dito na pala tayo. Ayan. So, pagdating doon, pagpatuloy po natin, dumating sila sa isang lugar na tinawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin." At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo